siya dito sa akin. May dami siyang dala. Tapos sabi niya, may lagi siyang bumibili ng dyaryo. Yung mga ads doon. Ads, nandun siya sa mga ads. Titingin siya, tapos, ay ma, aalis ako, may agency akong pupuntahan. Ganun lang siya sa akin. O, bigyan mo muna ako ng pamasahe. Sabi ko, di bibigyan ko naman siya. Pagkakatulong ang naging hanap buhay ni Josephine matapos mamaalam sa pag-arte. Tatlumpung taon din daw siyang namasukan sa iba't ibang mga amo. Enjoy naman ako sa pagkakatulong kasi nga libre ng bahay mo, libre ng pagkain mo, sweldo ka na lang, ganun. Kaya enjoy na enjoy ako magkatulong. Sabi sa kasi ng amo ko, mabuti sa'yo, Josephine, maglaba-plancha ka na lang, mas maigi kaysa mag-all around ka. Kasi mahirap ang all around. Lahat ng masarap ng pagkain mo lang, nakakain mo. Pero hindi raw palaging may among handang tumanggap kay Josephine. Kaya habang naghahanap ng bagong bahay na kaya niyang pagsilbihan, ang mabuhay ng isang araw pa. lansangan ang nakita niyang tahanan. Kaya naman ako nasa lansangan, yun nga, nag-aantay ako ng amo. Habang walang amo, nagpapalimos ako, kumikita ako ng 500. Ngunit sa pagtagal, wala nang mapasukang trabaho si Josephine. Pero may isang handang tumanggap ulit sa kanya, ang lansangan, na mula noon ay naging kasakasama na niya sa pang-araw-araw. Hila-hila ang malaking bayong, laman ang kanyang mga gamit. Binabagtas ni Josephine ang ilang mga kalsada sa Maynila para makapanlimos. Ang area ko, Ortigas, Guadalupe, Cubao, Ayala, marami, Luneta, Baywalk.